Nako, naloko na. Lalo pang nagiging kingkoy itong si Thanasis sa kanyang performance laban sa Turkey. Huwag na tayong maglokohan pa. Alam natin na nandyan lang si Thanasis dahil sa kanyang kuyang si Giannis. Hindi naman siya mabibigyan ng 15 minutes per game. Malabo po yan. Sa Milwaukee Bucks ay paniguradong 5 minutes, garbage time, o kung tampak na, doon lang siya talaga ilalabas. Laban nga sa Turkey mga idol, nakatanggap lamang siya ng 9 minutes at kumamada siya ng 4 points at mayroong 5 fouls. Pwede naman talagang sumugal ang Milwaukee Bucks sa kanya, pero magkakalat lang din naman siya sa loob ng court. Magfa-foul sa kalaban, sloppy defense. Sa ngayon ay napapakinabangan na lang talaga siya ng Milwaukee Bucks bilang collateral kay Giannis na huwag itong umalis sa kanila. Samantala, binalaan naman ni Mark Cuban si Matt Ishbia kung paano niya patakbuhin itong Phoenix Suns under sa kanyang management. Hindi na bago na itong mga owner ng NBA team ay nagiging aktibo sa pamamahala ng kanilang kupunan. Noon, ganyan rin mismo ang ginagawa nitong si Mark Cuban, pero marami na siyang natutunan. Ibig sabihin nun ay hindi nga talaga maganda kung ano man ang ginagawa sa ngayon na pagpapatakbo nitong si Matt Ishbia sa Suns. Hindi birong isda ang kanyang kinuha na si Kevin Durant at si Bradley Beal, pero pagkatapos lamang po ng ilang season ay ito'y kanyang pinakawalan din naman kagad. Si Bradley Beal, buyout ang inabot, at sa mga nagdaang season marami silang mga head coach na pinalitan. Alam mismo ni Mark Cuban na gusto lang ng quick championship nitong si Matt Ishbia dahil sa kanyang ginagawa. Pero so far hindi ito maganda long term sapagkat wala kang consistent na kupunan. Pabago-bago ang chemistry, pabago-bago ang relasyon, pabago-bago ang koneksyon. Mas maganda pa rin po talagang estratehiya ang magsimula ka sa mga batang players mo, maging consistent ka, magtiwala ka sa kung ano ang kanilang maibibigay. Binansagang magnet sa free agency itong Golden State Warriors noong aktibo pa ang kanilang dynasty, at isa sa mga nakinabang itong si Nick Young na pumirma sa kanila via free agency. So mayroon nga akong potensyal bilang isang star player itong si Nick Young, pero sa Golden State Warriors binabaan niya ang kanyang pride at naging role player doon. Ang resulta, nakuha niya ang kanyang kaisa-isang kampyonato sa NBA. At yun po ang ipinasasalamat niya sa Golden State Warriors. Ang maganda lang kasi kapag ikaw ay isang free agent sa Golden State Warriors at kung ikaw ay isang former star level na player ay hindi ka masyadong mapipressure sapagkat nandun na yun kay Stephen Curry, kay Klay Thompson noon, kay Draymond Green o kay Andre Iguodala. Naging matagumpay din naman itong si Trae Young sa kanyang trabaho bilang isang role player veteran sa Golden State Warriors sa kanyang mga tres na kanyang naipapasok naman. Kapag wala si Stephen Curry, ilagay mo dyan si Nick Young, siguradong magpapaulan yan ng tres. Naging matibay rin po itong si Trae Young sapagkat nakapaglaro siya sa loob ng 80 games para sa Golden State Warriors. Nasa pangalawang posisyon din po ang Golden State Warriors noon na mayroong record na 58 wins and 24 losses. Sa playoff, kanilang tinalo ang Spurs, Pelicans, Rockets naman sa conference finals, at sa mismong finals, bokya ang Cleveland Cavaliers. Salamat sa Golden State Warriors, hindi nabokya itong si Nick Young. Nagkaroon siya ng inaasam-asam din po ng karamihan, isang NBA championship.